Napag-isipan kong magsulat ng ikatlong nobela, isang nobelang nababagay sa makabagong kahulugan nito. Pagtutuunan ko ng pansin ang mga ideya at kaugaliang Pilipino. Dalawa lamang ang Kastila sa nobela. Nais ko itong maging nakakaaliw at nakakatuwa. Anya Rizal, sa isang liham para kay Blumentritt noong 22 ng Setyembre taong 1891. Ang nobelang tinutukoy sa sulat ay ang Makamisa, ang sulat kamay na kalahad sa wikang Tagalog at ang itinuturing bilang ikatlo at hindi natapos na nobela ni Rizal. May 10 itong pahina at tumalakay sa kwento ng bayan ng Tulig at sakura nitong si Padre Agaton. Ang pamagat na Makamisa ay isinulat mismo ni Rizal at pinaniniwala ang pamagat ng unang kabanata lamang sa halip ng buong nobela. At tulad ng nabanggit sa liham, dalawa lang ang Kastilang karakter sa kwento, si Padre Agaton na kura ng Tulig at si Teniente Tato, isang tenyente na mga gwardya sibil. Umikot ang kwento nito sa misteryosong biglaang pagiging magagalitin ni Padre Agaton, na kilala ng marami bilang masiyahin. Nabanggit din sa kwento ang isang Kapitan Lucas, ang gobernador Silio ng Tulig, at Aling Anday, babaeng kaibigan ng padre na hinahangaan ng marami dahil sa labis na kabaitan. Sa liham, nabanggit din ni Rizal kay Blumentritt na inaasahan niyang matapos ang ikatlong nobela habang naglalakbay mula Pransya papuntang Hong Kong. Muling nagpadala ng liham si Rizal sa kaibigan noong 31 ng Enero taong 1892, kung saan niya sinabing isinusulat niya ang libro habang nagpapahinga sa trabaho. Inilahad niya rin ang hirap sa pagsusulat sa Tagalog kung saan siya ay walang sapat na pagsasanay. Sa gitna ng pagpupursiging ito, 3 buwan makaraan, sa isang muling sulat kay Blumentritt, inilahad ni Rizal ang ideyang sukuan ng Tagalog at isulat ang akda sa Espanyol. Ito na ang huling sulat ni Rizal na nagbanggit sa nobela. Pagsapit ng 1987, habang sinusuri ang daan-daang koleksyon ng dokumento, natuklasan ng historiador na si Ambet Ocampo ang Makamisa sa National Library of the Philippines, kung saan ito unang inakalang borador lamang o unang bersyon ng Noli Me Tangere. Ang natuklasang nobela ay nakasulat sa Kastila at kalaunan ay isinalin sa Filipino. Natapos ito sa mga salitang, sapagkat nabalitang nasampal si Aling Anday ay wala man din silang, patunay na ang nobela ay hindi natapos ni Rizal. Gayunpaman din, ang munting tangka ni Rizal na mag-akda ng ikatlong obra ay sagisag ng di natitinag na diwa sa kabila ng banta sa sariling buhay, bunga ng 2 nauna. Hindi man natapos, ang paalala sa kung bakit siya karapat-dapat tawaging bayani ay nasalamin ng marami sa tangkang ito, higit 100 taon matapos niyang tuldukan.